Alright! Isang magandang biyernes sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Shaiban mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Hello sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Ma'am Rosalinda Bornia, Shirley Fernandez, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Bia Bibar. Okay, so mga kababayan ko, siya nga pala, kumusta ang ating Christmas? And mga DDS, kumusta ang ating Christmas na hindi nakauwi ang inyong tatay na karton? Hey, di ba lagi niyong sinasabi na ang tatay din ninyo na karton makakauwi hindi pa aabot yung Christmas. Before Christmas daw mga kababayan, yan ang nangyari. Hanggang ngayon, wala pa rin si Digong. Natapos na yung Christmas, wala pa rin si Digong. Hindi pa rin nakauwi ng Pilipinas. Or baka, matapos na lang ang year 2025, baka matapos na lang yung taong 2026, hindi pa rin makakauwi itong si Digong. Bakit? Kasi forever na si Digong doon sa ICC. Pinapaasa lang kasi kayo ng inyong mga DDS vlogger. Pero tingnan nyo, ang inyong pinapanood ninyo ng mga vlogger, anong ginawa kahapon? Diba happy sila? Super happy! Tingnan nyo ang account ni Paulino, ni Joy De Viber, yung isang babaeng. Tingnan nyo, super happy sila. Sumaya pa nga ng YMCA. YMCA. Bakit? Kasi happy sila na wala si Digong. Or biglang nakalimutan si Digong. Alam niyo mga DDS, no? Take my advice na dapat i-advise nyo lagi yung pinapanood nyo ng mga vlogger na laging mangugat, laging sasabihin nila na papauwin si Digong sa Pilipinas. Kasi ang kanilang iniisip, ang totoo niyan no, ang iniisip ng inyong mga vlogger, hindi naman talaga si Digong, ang gusto nila kung paano kayo uutuin. Paano kayo gagawing tanga? Ginagamit nila si Digong kasi gusto nilang gamitin ang inyong feelings para kayo ay malungkot, para kayo ay umiyak, at para kayo ay magalit sa ating gobyerno, specifically kay President BBM. Correct me if I'm wrong, mga DDS. Diba yan ang ginagawa pero hindi nyo lang napansin. Tingnan nyo ang kanilang vlog, sundan nyo lang lagi ang ginagawa ng inyong mga vlogger pati sa kanilang mga personal pages. Happy yan. Iba ang ginagawa nila. Ginagamit lang nila kayo. So pag-uusapan po natin mga kababayan, kasi nabanggitan natin yung Davao. Alam niyo ba na meron palang pumutok na balita? Yes, sumabog na balita, pero hindi natin nalaman. Ano sa Ivan? Hindi natin nalaman na meron palang DDS vlogger from Tagum City, Davao na nahulihan ng droga na 75 grams worth 500,000 pesos mga kababayan. Isipin nyo, worth 500,000 pesos na droga, nahulihan. Nalaman ba natin ang balita mga kababayan? Hindi, kasi itinago nila. Kasi nga diba, napansin niyo ba si Basti na lagi siyang nababalita ng ganun ho na diba, bypass report ng PDEA, ng NBI, ng kapulisan dyan sa Davao. Kapag mayroong report na ganyan, laging ibinabalita ni Basti o ng mga DDS vlogger. Pero dito sa isang DDS vlogger na nahulihan ng droga, hindi nila ibinalita mga kababayan. Buti na lang mga kababayan, meron ho tayong viewer from Tagum
ang nag-forward sa atin ho ng balita na yan. Yes, siya ho ang nagbigay sa atin mga kababayan. At saka yan ang maganda no, kasi ang mga viewer na Sir Ivan, napaka-active talaga, napaka-hardworking talaga maghanap ng mga balita. At saka sila yung nagbibigay sa akin ng balita mga kababayan. Mga DDS, hindi ho gobyerno ang nagbibigay ho sa akin ng balita, kundi mga viewer. Ganon ho kagaling ang mga viewer ni Sir Ivan. Marunong sila mag-research. Madali sila makakita ng mga balita na ganyan. So itong maganda sa ating channel kasi tayo ay nagtutulungan. Dapat natin kukurutin yung mga fake news ng mga DDS, yung mga balita na itinatago ng mga DDS, dapat ipaalam natin sa taong bayan. So ito na. May nalaman tayong na balita na merong DDS vlogger. Actually, this is the second time mga kababayan. Yes, this is the second time. Kasi yung unang balita na merong DDS na nahulihan ng droga, yung kapatid ni Tio Moreno. Naalala ba natin yan? Tio Moreno, yung scriptwriter ni Sara Duterte, yung vlogger na laging kasama nila ni Paulino, nila ni Joy De Viber. Yes, si Tio Moreno, yung malaking katawan, pero Becky pala eh. Diba yun? Ang kapatid niya, yung unang nahulihan or napabalita na nahulihan ng droga noon. Pero, na-case dismiss mga kababayan. Na-case dismiss. Ito ring bagong balita na to na merong DDS vlogger na nahulihan ng droga na worth $500,000 na case dismiss din. Bakit kaya si Ivan? Siyempre home court advantage eh. Kaya tatanungin natin yung prosecutor doon sa Davao, bakit nga ganyan? Di ba? Meron na ho silang mga ebidensya. Nandyan ho sa gilid yung Alice Lee na hulihan ng droga. Pero bakit nakalusot? Di ba malaking question talaga eh. Siyempre Davao. Di ba? Taga saan yung nahulihan? Taga Tagum. Taga Davao. Home court advantage. Ang tanong dito, sino ang tumulong sa kanya mga kababayan? Tapos sabi pa ng mga DDS sa mga comment nila doon sa ating post sa Facebook account, abay napapakalat ako ng fake news mga kababayan. Nagpapakalat daw ng fake news sa Sir Ivan. Tapos sabi pa niya, dapat na daw i-remove or i-unpublish or tatanggalin na ang ating Facebook account kasi napapakalat daw ako ng fake news. Well, I challenge mga DDS. Kahit yung mga DDS vlogger ninyo, i-challenge ko sila. Kung fake news ba ang aking ibabalita? Kung walang may papakita sa Sir Ivan na ebidensya, I will take down my Facebook account. Challenge? At kapag meron kang mapapakita na ebidensya, you will take down, DDS, makinig, you will take down all your accounts, pati yung dami ninyo. Okay ba? So, dito muna tayo mga kababayan sa balita ni Sara Duterte. Kasi nga diba kahapon nag-asal bata talaga eh. Nakakatawa mga kababayan kasi pinagalitan niya yung reporter, yung nagtanong sa kanya. Yon ay during sa kanilang party. Itong si Sara, tinanong siya kung meron ba siyang maibigay na mensahe kay President BBM. Alam niyo ba ang kanyang inasta mga kababayan? Mukhang yatang nakalimutan na naman niyang uminom ng kanyang gamot. Ito ang kanyang sinabi. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Hindi din. So, kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Oh, di ba? Bitter na bitter. Napansin niyo ba ang kanyang mata mga kababayan? Ganun talaga eh. Nakakatakot eh. Nakakatakot pala si Sara kapag hindi makainom ng gamot mga kababayan. Di ba DDS? Nakakatakot talaga eh. Bakit siya biglang ganyan mga kababayan? Di ba? Simpleng tanong lang naman, pero bakit siya sumabog kaagad, biglang naging monster, naging biglang dragon, di ba? Pwede niyo namang sabihin ng mahinahon. Bago sa Ivan, napansin niyo ba ang kanyang mga mensahe mga kababayan na tungkol dito sa, or naalala niyo ba yung kanyang mensahe sa Christmas? Diba? Napakalayo talaga eh. Napakalayo ho sa kanyang ibig sabihin sa kanyang mensahe sa Christmas. Pero nang tinanong siya tungkol kay President BBM, nag-iba bigla ang kanyang aura. Hindi na nag-ukma or nagtugma sa kanyang sinabi, sa kanyang mensahe sa Christmas. Dahil siya ay sinungaling. Dahil siya ay napaka-plastic mga DDS. So, dapat tayong magulat
Kapag itong si Sara Duterte ay magsasabi na ng totoo, yan ang nakagulat. Bakit sa Ivan? Kasi sanay na tayo sa kanyang kasinungalingan. Tayo lang ay magugulat kapag siya ay magsasabi ng totoo. So ipapakita ko muna sa inyo itong vlog ni Yuse Claire Castro. For more details, let's watch this. Okay. Kung may message daw ba kay PBBM, tingnan niyo yung mukha niya mga ka-clear. Nadinig lang ang pangalang PBBM. Tignan niyo siya ulit, mga ka-clear. May kahawig to eh. May kahawig pagka ganyan ang itsura niya eh, oh. Natin. Wait. Pag galit na galit eh. Ayoko na ipakita, pinakita ko na sa inyo dati ito eh. Okay, sandali lang ha. Pag galit na galit kasi siya pag nagme-meltdown siya, iba itsura niya eh. Diba? Tingnan natin. Okay, wait lang, hanap lang ako. Pag nagagalit siya, iba yung itsura eh. Saan na ba yan? Wait lang mga clear ha. Nahanap ko pa. Kasi magalit siya eh. Mag-iba ulit yung itsura niya. Wait lang ha. Tingnan niyo yung itsura niya dito ha. Parang ganito eh. Share ko lang. Diba? Nagsasalubong ang kilay eh. Yun o. Parang ganyan o. Diba? Parang ganyan lang. Parang ganyan. Paggalit. Diba? Anyway, balik tayo. Tingnan nyo, oh. Oh, di ba? Mga ka-clear, tingnan nyo dito, oh. Parang yung pinakita ko kanina sa inyo. Bakit? Di ba? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Oh, definitely, mahinahon yun, eh. Kahit hindi Pasko, mahinahon pa rin. Kahit hindi Pasko, hindi nagme-meltdown. Kahit hindi Pasko at maraming bashers, hindi nagbumura. Hindi nagbabanta ng buhay. Diba? Mukhang hindi talaga magbabago kasi ugali niya yun. Mga ka-clear. Diba? Pero, kanina lang pinakita ko sa inyo yung mensahe niya, diba? Ang puso nagpapasalamat. Ano nga ulit yung sinabi niya? Wait na, ulitin ko lang ha. Mapagbigay. Ang puso nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Diba? Pero yung mga sinasabi niya sa kanyang Christmas message, parang hindi naman niya ginagawa. Parang taliwas sa kanyang behavior. Diba? So, itong itsura niyang ito, mga Kristo, tignan natin ulit. Balikan natin yung kanina niya. Balikan natin, ha? Kaya, ano to, maraming pretensions? Tignan niyo, mga Kristo. Oh. Na ang puso ng ating minamahal na bansa. Ibang-iba, di ba? Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Tapos dito, yung totoo niya, lumalabas. Yung itsura niya. No? Kung ano mensahe kay PBBM, ayan na yung lumabas yung totoo niyang itsura, mga ka-clear. Diba? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali kung Christmas o hindi? Diba? Diba? Mga ka-clear? Yan. Diba? Siya ang nag-a-aspire na maging presidente ng ating bansa. Ganyan. Parang, okay, sabi niya, hindi siya plastic. Remember doon sa isang hearing na hindi siya plastic. Hanapin ko nga ito. Wait lang ha. Pero,
Hindi siya plastic, pero mga ka-clear, yung mga sinabi niya sa kanyang message, ito, ang haba nito. Wait, hanap tayo nung ano. Hindi ako plastic. Sandali. Nasaan na yun? Maiksi nito eh. Wala na. Ang haba. Diba? Mga clear. Wait, hanapin natin to. Hanapin natin. May message ba dito? Ang dami. Wait lang. Sinabi niya sa isang... Kasi may sinabi siya eh. Noong nasa hearing siya kay Senator Alan Cayetano. Hindi ako plastic. Hanap po tuloy eh. Tingnan makaya natin. Ito. Wait lang. Wala. Ito, maiksi lang ito mga clear. Ayan na. Sabi niya, hindi siya plastic. Pero sa mensahe niya, sa Christmas message niya, ano yun? Isang kaplastikan lang ba yun? Mga clear? Ba? You're talking about forgiveness, love, kindness, pero hindi yan yung nakikita sa tunay na hindi siya yung nakikita sa tunay niyang behavior. Kapag hindi na scripted mga ka-clear, pag wala ng script, lumalabas yung tunay. Kaya mga kinanap po lang ito kayo. Lumalabas yung tunay. Kapag walang script. So, nasaan na yung mensahe niya about forgiveness? About kindness? Wala. Wala dito eh. So, tinan nyo para siyang bata na nakikipag-away. Para siyang parang hindi siya vice presidente. Na paggalit, galit. Okay lang naman yun mga clear, pero as vice president, tapos you're giving advice about kindness. Ano yung ina-advise niya or binibigay niyang message? Pag Pasko. Itong huling Christmas. Ang puso nagpapasalamat, mapagbigay. Tama ba? Wait lang, ulitin nga natin. Ang puso mapagpasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. So, wala siyang pusong pagpapasalamat. So, kung hindi, ito lang naman sa ating mga clear. Kung hindi naman niya kayang gawin, di ba parang wag na lang niyang i-advise? Kasi magiging plastic siya dun. Kahit sabihin niya hindi siya plastic, kaplastikan yun, yung sinasabi niya pag Pasko, kasi di niya ginagawa. Nag-aasal bata, patuloy siya. Balikan natin yung kanyang mga pagsimangot, mga ka-clear. Simangot talaga siya. Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. And in the same day, Ano ba ang kinagalit niya kay Pangulong Marcos Jr.? Ever since naman, even before mga ka-clear, even before naman na tawag dito, na padala ang dating Pangulong Marcos, ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Galit na siya kay PBBM eh. Diba? Nagpupulburon-pulburon na to eh. Saan ba nagsimula ito? Una siya nagalit kay Speaker Martin Romualdez. Tapos dinamay niya na si PBBM. Diba? Bakit? Hindi na-ari yata yung gusto niya eh. Na Gloria 2.0. Diba? Yun naman sabi ni Senator Trillanes eh. So, yung pinanggagalingan ng galit nito, dahil hindi natuloy.
ang plano. Pangalawa, napadala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Diba? Oh, yung plano na pagpapatalsik kay Pangulo Marcos Jr. mukhang hindi nangyari. Lahat ng paninira niya. Tingnan niyo mga kaklir. Just try to compare. I-compare nyo na lang muna siya. Huwag na muna kay PBBM. I-compare nyo na lang muna siya nung naging vice-presidente, si Mayor Lenny Robredo. Ganyan ba? Kahit binabash na siya, kahit hinaharas na siya, kahit inaaway na siya ng kampo ni dating Pangulong Duterte, never siya nag-meltdown. Diba? Never nag-meltdown. Si VP Lenny. Never siyang nag-attempt na ipapatay ang dating Pangulong Duterte. Diba? Kakaiba. So talagang, sabi nga natin, mukhang kaplastikan yung sinasabi niya tuwing Pasko at parang batang inagawa ng candy. O, tingnan niyo itsura mga kakilito. Lakihan ko. Sa galit yan eh. Punong-puno. Kaya, ang tingin natin mga kakilito, dahil taliwas yung sinasabi niya sa message niya sa Pasko, ito ay walang pusong nagpapasalamat. Diba? Walang pusong nagpapasalamat to kasi taliwas. Magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Diba? Yan. Yan ang iboboto nila para maging susunod na Pangulo. Sabi niya hindi siya plastic. Diba? Pero iba naman yung sinasabi niya sa kanyang mensahe sa Pasko. Kapag may pusong nagpapasalamat, mapagmahal, mapagbigay, mapagpatawad, o nasa na yun? Diba? Oh. So, parang batang inagawa ng candy, parang batang nakapag-away lang, yan ang vice-presidente natin. O, di ba? Napaka-plastic ni Sara Duterte. Ganito kasi yan mga DDS. Kaya nga isa sa dahilan kung bakit kailangan niya talaga ng scriptwriter. Bakit? Kaya nga di ba hinar niya si Tio Moreno bilang scriptwriter? Kasi kapag meron siyang babasahing script during sa kanyang press con or sa kanyang interview, iba kasi ang kanyang ugali nakikita doon. Iba kasi ang nakikita natin. Unlike kapag ambush interview, walang script na binabasa, nakikita natin ang kanyang totoong ugali. DDS, di ba? Tas ganyan ang gusto niyo na maging presidente? Merong ugaling, hindi natin talaga alam eh. Ano ba talaga yung utak ni Sara Duterte mga kababayan na siya ay nag-aambisyon bilang presidente ng Pilipinas? Tas ganyan yung ugaling, biglang mag-meltdown, biglang hindi natin alam kung ano ang kanyang ginagawa or ano ang kanyang iniisip. Pero nakikita natin na hindi talaga fit magiging presidente si Sara kasi sa kanyang ugali, sa kanyang totoong ugali at saka totoong kanyang ginagawa sa ating gobyerno. Sangkot siya sa mga katiwalian. Marami siyang ginagawang katarantaduhan, marami siyang ginagawang kababalaghan sa ating gobyerno. Sangkot siya sa korupsyon mga DDS. Kaya hindi talaga pwede na maging presidente itong si Sara Duterte. Correct me if I'm wrong mga DDS. Mismo nga, di ba, si Harry Roque, initsapwira si Sara Duterte. Totoo yan si Ivan, yes, initsapwira ni Harry Roque si Sara Duterte. Kasi ayaw ni Harry Roque na maging presidente itong si Sara Duterte. At ito ang kanyang sinabi. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi na marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Huwag po tayong magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa surveys, Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin ngayon yan, dahil sa totoo lang po, malabong mangyari yan. Tapos sabi pa ng mga didis mga kababayan na AI daw yan. Hindi sila naniniwala sa video na yan, AI daw.
O di ba, palusot ng mga DDS, EI daw ang sinabi or yung video ni Harry Roque. Tingnan nyo na lang sa kanyang account kung EI ba. Diba? Kasi hindi nila matanggap na sinabi yun mismo ni Harry Roque. Kasi nga diba gusto talaga ng mga DDS na si Sara ang tatakbo ng bilang presidente sa 2038. Pero sinabi dito ni Roque na hindi talaga karapat-dapat at saka hindi talaga mananalo si Sara. Siguro naisip na ni Harry Roque dito sa mga nangyayari. Dahil diba dito sa kanyang pagkakasangkot, sa katiwalain sa ating gobyerno, sa kanyang ipinapakitang asta o kanyang ugali, sa mga presscon, o sa lahat-lahat na, all in all, nakikita na dito ni Harry Roque na hindi talaga karapat-dapat na maging presidente si Sara Duterte. So ngayon, maraming pumasok sa ating kaisipan. Ano sa Ivan? Naalala niyo ba that is sa summertime yata yun na meron kasing lumabas na balita na nag-away-away na daw itong si Bongo at saka itong si Sara Duterte. Ano ang rason ng mga DDS ng time na yun mga kababayan? Diba sabi nila meron sa pinalusot na dahil daw kay Ipe. Yung laos na artista si Ipe, diba? Yun daw ang dahilan kung bakit nakalabuan si Bongo at saka si Sara Duterte. Eh siyempre si Bongo may ambisyon yan na maging presidente. Si Sara may ambisyon yan na maging presidente. So ngayon, silang dalawa na nagsisiraan. Pero hindi na nakikita. Pero sa internal mga kababayan, this is between sa mga DDS lang na mga meeting sila, sa kanilang mga meeting na hindi natin nakikita, nag-away-away na pala si Bongo at saka si Sara Duterte. So malamang sa malamang, dahil sa ipinakita na video ni Harry Roque na ganun ang kanyang pananaw dito kay Sara Duterte, hindi kaya ang kanilang susuportaan sa darating na 2028 election ay si Bongo at hindi si Sara Duterte mga kababayan. Correct me if I'm wrong mga DDS, diba? So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang dahilan ng mga kababayan natin kung bakit hindi talaga pwede maging presidente si Sara Duterte. Let's watch this. Nabanggit na kanina. Sa susunod na eleksyon, wag naman sana si Sara maging Pangulo. Bakit po? Ayaw nating maulit yung panahon ng Duterte na ang ating pamahalaan ay pinamumunuan ng isang taong walang binibigay na halaga sa buhay, sa dignidad, sa karangalan, at sa pagkadesente ng ating bansa. Ayaw ko ng Pangulo na kabilat kanan kung magmura, kahit sinong tao mumurahin, sa harap ng taong bayan, sasabihin, ipapapatay niya to, ipapapatay niya yon. Pagka ganyan ang Pangulo natin, anong nangyari na sa ating bansa? Matagal na ako dito sa mundong sa lupang balat ng lupa na ito. Talagang masyadong mabigat itong nangyaring iskandalo na ito. Pero hindi dapat, yung iskandalo, hindi dapat nating tingnan na ito ay pamamaraan upang ilagay mo yung isang mas masamang gobyerno sa gobyernong ating kinaharap ngayon. Sa tingin ko, yung ipinapakita so far ng ating pangalawang Pangulo na masasamang ugali na kasama na rin dyan yung pagdarambong, yung hindi maipaliwanag na daang milyon na nawawala sa kanyang confidential funds. Kaya palagay ko, yan isang mensahe na sa atin bilang mga matitinong Pilipino. Saka, hindi dapat natin tangkilikin ng ganitong klase nila. saka yung kay Madriaga pa niyugnay siya doon sa Andyan, lumalabas pa yung Medriaga. Hindi pa lumalabas ng todo yan. Pero sana lumabas ng gusto. Kasi dyan, marami tayong ulit matututunan tungkol dito. Mas maganda siguro, impeach muna si Duterte. At pag nawala yan, baka sakali, kung umabot kay Marcos man, yung sinasabing kailangan panagutin, mas madali na siyang ma-impeach. O kaya, mapatalsik kung kinakailangan. Kung yun ang desisyon ng taong bayan. No? Yes. Pero huwag nating gawin yan hanggang nakaumang si Sara Duterte sapagkat ayaw nating lumundag mula doon sa kawali papunta ng apoy. Yan ang mangyayari pagka si Sara Duterte ang naging Pangulo ng Pilipinas. Huwag nating pabayaan. Well, hindi naman perfecto yung administrasyon ni BBM. Pag si Sara, tingin mo mas malala o ano? Sobrang lala. Sobrang lala. Ayokong imaginein kung ano mangyayari. Pero kung ang nangyari, yung nangyari nung panahon ng tatay niya, na libo-libo ang mga pinatay ng mga Pilipinong mahihirap, isipin nyo kung gaano katindi pa to. Ito, nambubuntal na sheriff ito. Nambubuntal sa harap ng camera. Nambubuntal na sheriff. So, ibig sabihin, hindi siya marunong rumispeto sa batas. Kung siya kaya nang gawin yun,
Mas Isipin na lang. Ordinaryong tao. Yung ordinaryong tao, gaano ka hirap ang mangyayari sa kanila at kaya ng nagiging. Ayaw natin maging biktima ng isa pa na namang Duterte. Ayaw na natin dumaan dyan. Pero ang mga dides mga kababayan, hindi pa rin yan maniniwala kasi bulag na bulag talaga Naingkulto na kasi sila, di ba? Kahit pinapakitaan na sila ng mga ebidensya sa mga ginagawa ni Sara Duterte, bulag na bulag pa rin, di ba? So, before natin ipagpapatuloy yung mga usapin natin tungkol kay Sara Duterte, well, siyempre, i-acknowledge muna natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. So, nandyan ang una sa ating listahan, si Sam Pagita. Mayroon siyang 36 na mga comments. Nandyan rin si Debina Dicuaten. Mayroon siyang 23 na mga comments. Amelia Hogo. Mayroon siyang 19 na mga comments. Nandyan rin si Gemma Camarines. Mayroon siyang 15 na mga comments. And Alicia, meron siyang 13 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan ang una na nag-comment si Walter Romano from New Jersey, Edison Sotelo, Jaisan Joseph Wong, Ashin from Greece, Rales Carlinga, nandyan rin si Antonio Payos, Edgardo Garcia from Bulacan, Rino Rivera, Ninita Umali, kasama rin natin nandyan si Eleanor Mercado, John Cuan, Josephine Gallego, Angelita Joel Sanger. Nandyan rin si Gensis Oy from Ubay, Bohol. M.E. Nelson Sibayan from Vancouver, Canada. Nandyan rin si Amelia Hogo, Emi Mapalad, Antonio Payos, and hi to Sir Jaime Garcia. Okay. So mga kababayan ko, pag-uusapan na natin itong si Ramil Madriaga. Alam natin at saka nakikita natin na makailang beses nang bumisita itong si Pibos Talaquera doon sa BJMP para kakausapin itong si Ramil Madriaga. At marami tayong nalaman tungkol kay Ramil Madriaga dahil kay Pibos Talaquera. So ngayon, ang ginawa ni Maharlika, binanatan niya si Pibos Talaquera. Kasi itong si Maharlika mukha yatang nag-panic mode na, mukha yatang naubusan na ng bala. Kasi alam ho ni Maharlika na makakilala talaga itong si Ramil Madriaga at saka itong si Sara Duterte na ito ay dininay ni Sara Duterte. So ngayon, binanata ni Maharlika si Pibos Talaquera. So ang sabi niya, ayon sa Puting Ahas, BJMP, bakit nasa logbook nyo si Vicente Cunanan at regular na bumibisita kay Madriaga? Si Vicente Cunanan mga kababayan, yan ang totoong pangalan ni Pibos. So ano ang pinatatrabaho ni Katrina Ponce at ni Zatanas sa kanya? Bakit regular ang dalaw kay Madriaga? So inaakusahan ni Maharlika na itong si Pibos ang kanyang pupunta doon sa BJMP ay utos daw ni Katrina Ponce at saka ni FL Lisa. Yan ang banat ni Maharlika mga kababayan. O diba sumakay siya sa issue. So ngayon sinagot siya ni Pibos Talaquera. For more details, let's watch this. Sabi ni Maharlika, inuutusan daw ako ng First Lady at ni Ma'am Katrina Enrile na pumunta kay Ramil Madriaga kasi madalas daw ako nandun. Naka-login daw ako doon. Yung Vicente Cunanan, madalas daw doon. Sabi niya, eto basahin nga natin. Yung sabi niya kita dito na lahat na lang pinapatulan kahit wala siyang alam. Ayan. Ayon sa Puting Ahas, BJMP, bakit nasa logbook nyo si Vicente Cunanan at regular daw ha, na bumibisita kay Madriaga? Ano ang pinatatrabaho ni Katrina Ponce at ni Zatanas sa kanya? Bakit regular ang dalaw kay Madriaga? Pukin ang ina mo, kung wala kang alam, yung Puting Ahas mong bobo na katulad mo, mag-research muna kayo ha. Palangga, pilan mo ko sa Puting Ahas mo. Kailan pa naging regular yung 3 times? Yung first 2 times na dalaw ko, wala akong pakialam kay Sara. Yung mga magsasaka na ninakawan ng kaibigan mo na si Harry Roque na hindi kita maintindihan kung makabayan ka talaga at concern ka sa mahihirap at magsasaka. Pero kaibigan mo yung magnanakaw, si Harry, na yung illegal pogo, na parang hindi ka naman nakikinabang. Sabihin ko kaya naman, ayun din sa Puting Ahas ko, na ang laki ng pakinabang mo. Diba?
Siyempre, sasabihin mo din dyan sa akin, maglabas ako ng resibo. O, ganun din, di ba? Alam mo, ang maganda dyan, mag-research ka. Umuwi ka ng Pinas. Hindi yung babanggitin mo yung pangalan ko, wala ka naman mailalab. Inahamon kita, mag-live tayo, maharli ka. Hindi pwede sa akin yung mga tapang-tapangan mo. Mag-live tayo, ang issue natin, yung sinasabi mo na inuutusan ako, ni FL at ni Ma'am si Katrina Ponce Enrile na trabahuhin ko si Madriaga. Bobo, magsama kayo ng puting ahas mo. Diyos ko, kilala mo ako, girl. Naging puting ahas mo din ako, di ba? Dahil alam ko naman sasabihin mo din yan. Tanga. Puting ahas your face, di ka rin naman matalino. Bobo ka rin naman. Kaya pati si Sas inaaway ka na rin kasi masyado kang entitled. Tang-ina niyan. Nagmamalasakit sa Pilipinas sa mga mahihirap na kesyo ninanakawan daw ng mga politicians, ng mga bangag, ng mga magsasaka. Pero kaibigan niya si Roque, no? Okay, go. Ganda mo. Laki ng mukha mo. Oh, deal ha. Hinahamon kita, mag-live ka. Aakyat ako. Ang issue natin, pinapatrabaho sa akin ni FL, sa ni Katrina, si Ramil Madriaga. Yan ang issue natin ha. Patunayan mo. Mag-live tayo. Kapag natalo kita, uuwi ka ng Pilipinas. Pag natalo mo ko, papatay mo ko. Sa live. Papabaril ako sa ulo. Na pinapatrabaho sa akin si Ramil Madriaga ng First Lady at ni Ma'am si Katrina Enrile. Yan yung dialogue mo eh. Di ba? Magaling ka eh. Live tayo. Tara. Tapang ka? Tara, live tayo. Yun ang issue natin. Deal? Sabihan mo lang ako ha. Takot sa'yo. Diyos ko, sino ka ba? Kala mo naman, hindi nakikinabang kay Harry Roque. O, diba? Siguro malaki ang natanggap ni Maharlika doon kay Harry Roque kaya hindi niya kayang banatan si Harry Roque, mga kababayan. Diba napansin ba natin yan? Hindi niya kayang banatan si Harry Roque. Kahit meron na mga ebidensya, meron na mga nagsasalita na ninakawan ng lupa ni Harry Roque yung mga kababayan natin na mga magsasaka doon sa Bataan. Pero laging ginagamit ni Maharlika yung mga kababayan natin ng mga pobre. Pero hindi niya kayang banatan si Harry Roque, mga kababayan. Di ba nakakatawa talaga eh? So buti nga, gin-challenge siya ni Pibos Talakera. Gin-challenge siya na siya ay aakyat doon sa live ni Maharlika at sila ay magdidebate tungkol doon sa akusasyon ni Maharlika na inutusan daw ni Katrina Ponce at saka ni F. Elisa itong si Pibos Talakera para trabahuin itong si Ramil Madriaga. Yan ang challenge ni Pibos Talakera, mga kababayan. Kaya ba yan ni Maharlika? I don't think so. Kasi sinungaling itong si Maharlika, di ba? So ngayon, babalik tayo dito sa sapin tungkol kay Sara Duterte. Kasi napapansin natin, mga kababayan, na unti-unti nang iniiwan ng mga DDS itong si Sara Duterte. Unti-unti nang nilalagasan yung mga sumuporta kay Sara Duterte. Lalo na sa sapin kay Ramil Madriaga. Kasi di ba, dininay ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga. Pero marami ho or lahat ng mga DDS alam nila na magkakilala itong si Ramil Madriaga at saka itong si Sara Duterte. So nangyari, nagalit yung ibang mga DDS dito kay Sara Duterte. Ang tanong, bakit mas pinapaniwalaan ng taong bayan si Ramil Madriaga? Let's watch this. Bakit pinapaniwalaan ng mga tao si Ramil Madriaga? Sobrang simple lang ng sagot. Because for the longest time, may malaking buta sa kwento ni Sara Duterte. At si Madriaga lang ang unang taong nag-fill in ng mga details. Siya lang ang taong sumagot kung saan napunta ang confidential funds. Remember ha? People had been asking saan napunta ang confidential funds. Paano naubos ang 125 million in just 11 days? Sino itong mga taong pinagbigyan ng pera? For months, people asked for clarity. For months, Inday refused to explain. Ang sagot lang niya palagi is confidential ang funds kaya hindi daw niya pwedeng sagutin ang tanong. Pero kung pera ng bayan ang ginastos mo, you cannot just hide behind the word confidential. Then suddenly, dumating si Madriaga. And his statements, if true, fit perfectly into the mystery. His story explains paano nawala ang 125 million in just 11 days.
his story answers the questions, sino ang pinagbigyan ng pera. Sabi niya, gumawa daw siya ng multiple cash drops in cars, duffel bags, worth millions. Pinangalanan pa niya ang mga individuals kung kanino daw niya binigay. For the first time, someone offered a narrative that explains how money could vanish in 11 days. Medyo shocking to, but it answers the question that Sara Duterte refuses to answer. That's why people believe Madriaga. Hindi dahil perfect siya, hindi dahil wala siyang motibo, but because Sara never gave an alternative explanation. Kapag may malaking tanong at ikaw mismo ang tumatangging magpaliwanag, hindi mo pwedeng sisihin ng publiko kung maniniwala sila sa taong nagbibigay ng sagot. Ito ang napakasimpleng katotohanan. Kung gusto ni Sara i-refute ang testimony ni Madriaga, ang kailangan lang niyang gawin ay simple lang. Ipaliwanag lang niyang maayos kung saan napunta ang 125 million. Dahil hanggat walang maayos na explanation, syempre, ang papaniwalaan ng tao ay yung kaisa-isang explanation na meron. Yung story ni Ramil Madriaga. So, may nag-file ng plunder complaint laban kay Sara Duterte because of the confidential fund issue. Ano ba talaga tong issue na to? Ano ba ang confidential funds? Ito ang mga pondo na ginagamit para sa surveillance, information gathering at classified information. Ang confidential funds ay may mahigpit na rules na dapat sumasailalim ito sa strict procedure. Sabi sa rules, only certain agencies can have confidential funds. Usually, yung may mga mandate sa intelligence, security, law enforcement, and crime prevention. Pwede lang gamitin ng confidential funds para sa surveillance at case build-up at saka intelligence gathering. Hindi siya pwedeng gamitin para sa pasweldo, allowance, travel, food, office supplies, at lalong-lalong hindi pwedeng gamitin para sa government projects. At ito ang pinaka-importante. Kailangan lahat ng gastos ay supported by documentary evidence of payment. Historically, ang confidential funds ay binibigay lang sa AFP, PNP, NBI, or sa ibang agencies na ang trabaho ay national security. For the first time in history, binigyan ng confidential funds ang OVP at DepEd. That in itself raises questions. Bakit kailangan ng confidential funds ng OVP at DepEd? Wala naman silang mga intelligence operations. Isa pang red flag ay kung paano nagkaroon ng confidential funds si Sara Duterte. Wala siyang request for confidential funds. Bigla na lang nag-insert ng 125 million confidential funds ang DBM sa 2022 budget. Ito ang mas malala. Ang 125 million pesos na ubos in 11 days. Kahit nga ang AFP, PNP at ibang intelligence agencies hindi nakagastos ng ganyan kabilis. Pero ang OVP na wipe out. Sino ba namang hindi magugulat yan? Ito pa, wala pang maayos na liquidation. Ang mga resibo nakapangalan kay Mary Grace Piatos, Chippy McDonald at iba pang mga fictitious na mga tao. So, ang daming maling ginawa ni Inday. Number 1, wala siyang mandate for intel or surveillance. Hindi kasama sa trabaho ng VP or DepEd Secretary ang intel operations. Therefore, wala siyang legal basis gumastos ng confidential funds. Number 2, nabigay lang tong confidential funds through insertions. Number 3, ginastos ang 125 million pesos in 11 days. Number 4, walang proper liquidation. Ang mga resibo nakapangalan sa mga fictitious na tao. Sabi ng Constitution, public officers must at all times be accountable to the people. Dito walang accountability. Hindi nga ma-explain ni Sara kung saan napunta ang confidential funds. Kaya mali ang narrative na iniipit lang daw si Sara kaya iniimbestigahan ng confidential funds. Mali yun. Marami siyang nagawang against the law. Maraming mali, maraming buta sa kwento niya. Yan ang dahilan bakit may plunder case laban sa kanya. Okay, so bago natin pag-uusapan, yung ibig sabihin na merong nahulihan ng droga na isang DDS vlogger doon sa Tagum City, Davao, syempre, i-acknowledge muna natin. Nandyan sila si Erlinda Arenas, Evelyn Distrito from Cavite, Cristina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Kasama rin natin si Phil Macabato, Evelyn Garcia, Tony De Los Reyes, Marilyn Ortiguero, nandyan rin si Leonardo Manansala, Mr. Yusuf Channel, Maria Teresa, Jane Rabara from UK. Kasama rin natin si Narcisa Tablarin, Maria Medasiplon, Marloni Villanueva, Paterno Bindana from Albay. Nandyan rin kasama natin si Lito Bongalan, Nicky Mariano, Orlando, Rowena Takimura, and Haitsu Erika Mapagmahal. Okay. So ngayon mga kababayan ko, pag-uusapan na natin yung ibig sabihin na isang DDS vlogger na nahulihan ng droga na worth 500,000 doon sa Tagum City. Yes, DDS vlogger. So nakita ko ang balita ng mga kababayan dito ho sa The Mindanao Sentinel. According sa balita mga DDS makinig, known political vlogger arrested in Tagum drug bust.
Case later dismissed by prosecutor. So according sa balita, a known political blogger who operates popular local news and political pages was arrested in a drug buy-bust operation in Tagum City after authorities allegedly recovered a large quantity of suspected shabu before prosecutors later dismissed the case according to official records. O di ba ang kanyang kaso mga kababayan ay na-dismiss kaagad? Na-dismiss lang. So according sa balita, the suspect was identified as Jaime James Gaking, 33 years old, single, a renter in Barangay Magugpo North, Tagum City, and a lumad native of Pantukan, Davao de Oro. Gaking is known as the page administrator of De Oro Today. Naalala niyo ba yung page sa De Oro Today mga kababayan? Di ba yung nung eleksyon ay suportado niya yung grupo nila na Sara Duterte and also ang mga Duterte. Siya rin yung admin ng Facebook page na Mindanao Updates and is reportedly active in political campaigning during election periods by offering social media services to politicians. So ngayon, ang kanyang account mga kababayan, ang kanyang mga Facebook pages, hindi na natin nakikita. Yes, hindi na natin nakikita. Pero nakita ko siya noon kasi itong Mindanao Updates mga kababayan at saka itong De Oro Today, ito yung lagi kong sinusundan noon na mga pages kapag merong mga balita or meron silang mga babalita tungkol sa mga Duterte or tungkol dun sa eleksyon, ito yung lagi kong sinusundan na Facebook page. So ngayon, nakita na natin ang kanyang mukha. O diba, DDS? Tas tayo ay napapaisip, bakit na-dismiss kaagad ang kanyang kaso? Samantalang meron na hong mga ebidensya. Pero bakit na-dismiss ang kanyang kaso? December di ba na nangyari doon sa kapatid ni Tio Moreno, na-dismiss rin ang kaso mga kababayan. Siyempre, home court advantage eh. So dapat no na itong prosecutor na to ay dapat imbestigahan mga kababayan. Dapat imbestigahan yan. Bakit nagaganyan? Di ba? So sana kapag merong kaso na ganyan mga kababayan, dapat hindi doon sa Tagum o sa Davao lilitisin. Dapat sa ibang lugar. Agree ba tayo mga kababayan? Dapat sa ibang lugar. Kasi kapag the same na lugar, ilalo na dyan sa Davao, home court advantage. At kilala natin kung sino ang mga siga-siga dyan. Kung sino yung mga namumuno dyan. Diba, DDS? So talaga nakaduda, no? Pero siyempre, DDS eh. And also, ipapakita ko rin po sa inyo ang vlog nila ni Christian Isguera. For more details, let's watch this. And ito ka, pag-usapan natin sa budget, no? So basically, ano lang naman yung take-off lang naman yun, no? Pero again, maraming salamat po, mahal na Pangulo, dahil magtatrabaho po kayo at presumably talagang iisa-isahin nyo. Bubusisiin nyo po yung lalabas na national budget coming from the Senate and the House of Representatives, so yung produkto ng BICAM. Pero sa akin, are you satisfied? Diba? This is the first supposedly open BICAM in history. Tapos, are you happy with what was agreed upon during the BICAM? Well, maganda naman na naging open at saka transparent yung BICAM. At kitang-kita natin gaano ka bulok yung proseso ng paggawa ng budget. Di ba? So, buti na nakikita natin. Marami pang kailangan gawin. Halimbawa, maraming caucuses eh. Tapos maraming break. Usually, doon nangyayari yung mga, di ba? Yung mga negosasyon. Hindi natin nakikita eh. Yeah. Next time, kung gagawin talagang open tsaka transparent, ipakita nila ano nangyari doon sa mga caucuses. Ano nangyari doon sa mga break. Kung meron silang mga meetings, wag naman nilang gawin sikreto para makita natin. Ikalawa, so bukas lahat. Pinapanood na kayo ng buong bansa eh. Tapos napakarami pa rin unprogrammed funds. Napakarami pa rin pork. Yeah. No? In-adjust nyo lang, ginawa nyo lang soft pork. No? Imagine mo, mahigit doble yung may FIP, yung mga guarantee letters, mahigit doble yung AIX, mahigit doble yung tupad, mahigit doble yung tawag dito, farm to market roads, mahigit doble yung support fund para sa local government, etc. etc. So, tapos yung unprogrammed funds, 240 billion plus pa rin. Yeah. So, medyo magayos-ayos naman kayo. Nasa gitna tayo ng isang massive
corruption scandal na nakaugat dyan sa mga unprogrammed funds na yan. Tapos uulit-ulitin nyo pa rin kahit susubukin yung palambutin by making it soft pork, no? Pero ang nakausap ko si Senator Ping Lacson no isang araw, sabi niya ay medyo pa naman mula doon sa original na lumabas ng BICAM, meron naman daw mga pagbabago. Pero mahalaga siguro makita natin yung final version na aaprubahan sa 29. No? Okay. Aaprubahan Pero sa 29. Senator, no, alam ko ikaw yung una nag-mention ito, no, when you talk about the realities of the current political context for the president. Of course, ang konteksto nito, sinabi niya, mahiya naman kayo. So supposedly, mag-aayos yung mga legislators pagdating doon sa budget, tatanggalin yung yung mga instances or occasions of sin diyan sa ating national budget. Pero in reality, kailangan niya ng suporta. Isang pweba kasi dyan sa Switzerland, tumutuloy. Interlaken. Hindi pa ako tapos eh. Hindi pa tapos. Teka lang. Binabanatan. Kino-quote na nga kita, Senator eh. Hindi, ang point ko nga, ano ba talaga yung realistically na pwede niyang makuha from these legislators in terms of balancing? Kunwari, hindi naman niya totally ma-antagonize yung mga legislators, kumbaga mapapasaya pa rin niya. Pero at the same time, he can deliver on a so-called reform budget. Well, una, kung talagang hindi matatanggal yan, huwag mo naman mahigit doblehin. Diba? Huwag naman payagan na mahigit doble. Diba? Halimbawa, yung sa MyFIP, yung mga AIX, yung mga tupad, etc. Bakit naman din mahigit doble? Diba? Pwedeng maintindihan natin, kailangan may ibigay ka rin. Baka mamaya i-impeach ka ng mga yan. Diba? Correct. So, kailangan ibigay ka rin para may konti kang control para sa mga priority bills mo. Pero huwag naman mahigit doble. Diba? Kalawa, ito nga yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, meron silang na-arrive na agreement. Halimbawa, dito sa MyFIP, ay hindi mga politiko ang magbibigay ng mga guarantee letters. No? Hindi ko alam kung ano yung final version. Hindi ko alam kung ano yung final version na na-arrive nila. No? Hindi ko pa nabasa yung pinadala ni Senator Ping Lacson. Pero si Senator Ping Lacson na una ay boboto dapat ng no diyan sa budget. Ang sabi niya, boboto na siya ng yes dahil pinakinggan naman daw yung kanyang criticism. At yung kanyang mga medyo sabi kasi niya boboto na siya ng yes eh. Na nung una ay sabi niya no. Pero we have yet to see ano ba 'yon? Ano ba yung nangyari? Siguro bukas padala ko sa iyo. Tama-tama, Paskong Pasko. Pwede naman may padala na ngayon. Kung hindi mo naman binabasa, Senator, padala mo na lang sa akin. Ako babasahin ko. Sige, pwede bang basahin mo tapos paliwanag mo sa i-summarize ko na lang para mas madali. Kay Smiling Assassin. Tapos paggawa mo sa kanya, ipasa sa iyo, tapos kapag na sa iyo na, ipasa mo sa akin. Okay. Yung yung sobrang understandable. Mahirapan ako lalo na kung may mga numero. Ang hirap mag-add-add. Sabihin natin, Assassin, pwede mapagawa ng version ito, Idiot's Guide to Understanding this Document. Pwede ba yun? Uy, kanina, nilagay ni Randy David sa cellphone ko yung app ng ChatGPT. Dahil sa buong mundo yata, ako pa lang yung hindi nakakasubok ng ChatGPT. Hindi mo. Si Randy David, nilagay niya sa aking cellphone. Kailangan pala, pag papasok yung ChatGPT, kailangan ibigay mo yung email mo at saka yung password sa email mo. Hindi ko alam yung password sa email ko. So gumawa kami ng bagong ng bagong password. Okay. Di ba pag binubuksan mo yung email mo sa cellphone, di mo naman kailangan ipasok yung password mo. May tendency makalimutan. Nga pala, speaking of support for the budget, no, hindi pa natin nakikita talaga yung pinakahuling hilatsa nitong BICAM version, no, ilalabas sa both houses of Congress. Pero based on what we know so far, kung ikaw yung senador, Sen Edu, would you sign it? Kung ikaw, senator. Ang problema ko lang, kung magsasign ako lang, no, tapos kasama ko si Marcoleta, si Robin Hood Padilla, at saka si Bongo. Aimee. Diba? Si Aimee.
baka magdalawang isip ako kahit marami akong criticism sa budget, di ba? Usually, it's the company rin eh, no? So, hindi ko sigurado yung sagot ko sa tanong mo. Dahil mukhang Okay. mga yung mga Duterte eh. Di ba? Wag no. Baka, pwede bang abstain? Pwede bang abstain na lang? Hindi, pero pwede ka naman gumawa, di ba, ng mga annotation, yung mga With reservations. with reservations, qualifiers. Pwede, yung gano'n. O kaya abstain, di ba? Kaysa naman kasama ko si Marcoleta. Mm. Kasi may mga nakita ko, may mga nag-urge dito kay Senator Risa not to sign the budget. Oo. And sa akin, hindi pa naman natin nakikita yung huling hilat siya ng budget. So, would it be prudent to make that call? Huwag ko nga yung podcast ni Kristan, eh, no? Mm. Kung pinag-aralan niya maigi, yung sinulat ni JC Punong Bayan. Ganun ba? Sino kaya nagbulong kayo sa kanya? Sino kaya nagulong sa kanya para magkaroon ng ganung panawagan? Baka si Shelo. No? Dahil si Shelo ang nakakabisado dyan eh. No? Ganun ba? Ako, hinihintay ko lang yung Hinihintay ko lang yung summary ni Shelo na ipapadala kay Chris, na ipapadala sa akin. Dalawang basahan yun, di ba? Kaya, for now, wala akong masyadong judgment eh. Ganun ba? Walang judgment? Pagkatapos banatang kanina, walang judgment. Napaka-plastic ng kausap ko. Ang daming sinabi, no? Yung problema rito, nag-uulihan eh. Hindi man lang pinapalampas. Alam mo, Sen, I don't know kung nahalata mo, no? Miski magpapasko, sinetap kita eh. Pinabanatan ko muna sa yung budget. Alam kong babanatan mo. Tapos tinanong kita, kung ikaw yung senador, pipirmahan mo ba? Tapos biglang, wala ba akong desisyon? Huling-huli eh. Kinwalify ko naman, di ba? Sino ba yung makakasama kong boboto ng yes at sino makakasama kong boboto ng no? Hindi, kasi example, isa sa mga bumabana dyan yung congressman nyo sa Akbayan, si Chel Jokno, di ba? Isa sa mga pinupunta rin niya yan, program funds. And very, very valid yun, di ba? So that in itself can be a cause not to sign the budget. Yes, Mukhang may gano'n naman decision. Ako isang karaniwang miyembro, susunod ako sa desisyon ng partido. No? Tsaka sa House naman, hindi naman nila makakasama si Marcoleta. At saka si Robin Hood. Diba? Medyo kinakabahan ba yung pagkatapos ng maipasa yung budget, may lalabas sa art card? Kinakabahan ba kayo kunwari sa Senado? Yung mga nag-no sa budget, biglang bida-bida, no? Makakasama si na Robin Hood. Nakakatakot. May mga pictures pa. Di ba? Tapos hahawakan niya yung budget, di ba? Tapos sabi niya, kagaling mo din. Pag ginano nila, iba dating di ba? Parang tokhang. Kagaling. Sasabihin nila, pero nga, sa akin naman, realistically, of course, you cannot expect yung 100% reform dito sa budget na to just because the President told the congressman na mahiya naman kayo. Pero napakatindi ng public pressure dito eh. Lalo binuksan yung budget and credit should go to the smiling assassin, di ba? For pushing this consistently. Yes. Pero sa akin, yung public pressure dapat enough din para mag-behave yung mga legislators eh. At yung public pressure na yun, pwedeng gamitin ng Pangulo bilang dahilan na, teka, ako gusto ko balance, masaya kayo, pero meron tayong reforma. Pero meron matinding pressure yung public eh. So kailangan talaga ayusin natin yung budget. Pwedeng ganun eh. Tama. At halimbawa, si Cardinal Lambo, naglabas na ng kanyang mga public statements laban dito. No? Lalong-lalo na, galit na galit siya doon sa MyFIP eh. Diba? Yeah. Yung guarantee letter, yun ang kinukuha niya. Sabi niya, ba't di nilang ilagay lahat yan sa universal healthcare? Bakit nandiyan pa yan? Diba? Ang sabi naman ni Senator Ping Lacson ay mukhang tinanggal na nila yung element doon na mga politiko magpapasya. No? Kaya inulit ko, papadala ko sa'yo, papadala mo kay Shelo, tapos ibabalik sa'yo ni Shelo, babalik mo sa akin. Diba? Okay na ba yung ganon? Na division playboy? Okay na yun. Para kunwari meron tayong role, miski wala naman. Basta walang numero. Kaya gusto ko kasi yung na-add na o kaya na-subtract na, di ba? Hirap may summary na. Magsusubtract, di ba?
Okay. Sige, yun yung budget, no? So, napaka-crucial yan. Kasi nga, nakita ko, may nabasa ako, sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, most likely, first week ba ng January. Malalagdaan yan. Ay, hindi. Dapat malagdaan yan bago matapos yung taon. Kundi, re-enacted. Hindi nga, kasi magkaka-re-enacted at least for a few days, no? Pero parang may nakita ko kanina. Pero let's see, no? Ang problema nila, Christian, ay maraming mga senador at congressman na sa labas ng bansa. So, makakabalik ba sila sa 29 para bumoto? Ang sabi nung iba, hindi, continuing quorum daw. Na hindi naman daw sinara yung session. So, continuing quorum. Unless may mag-raise ng quorum issue. Yung mag-question. Oo. Hindi yung quorum. Siyempre, maraming mag-combat rin dyan. May mag-raise na ganyan. So, so yun ang problema. Dahil, tulad mo, malamang pag naglibot-libot ka dyan, makikita mo, baka may makasalubong ka mga congressman at senador, no? Mag-workshop kayo tungkol sa budget, nandiyan ka na rin lang, Swiss Alps, no? Sigurado ko, marami dyan mga kapwa Nepo babies, no? Na makakasama mo, pag-usapan nyo na. No? Meron nga akong tinatanaw na Swiss chalet. Iniisip ko, baka bahay ito ni Zaldi ko eh. Ayaw mo yung lady... Tinamosen. Ha? You know? Aba? Yan ba yung Lady Chatterlet? Oy, bakit gusto mo yung nobela na yon, Senator? Yung Lady Chatterlet. Lover. Uy, maganda yun Pero alam mo, minsan pinagbawal yon. Talaga? Bakit naman? Baka pornographic? Hindi naman. Hindi, pero maganda yan. Ayun. So, okay. So, yan ang budget, no? Pero, eto. By the way, napanood mo na ba sana ito yung fishball party natin? Lumabas na yung part 1, ha? Oo, yung part 1. Kailan ba yung part 2? Secret. Bukas bago pa. mag-New Year. Bukas na. Okay. Eto, nakita mo ba, Senator, yung Christmas greeting ni Vice President Sara Duterte? Oo. Yung pinati niya si Kwan? Si ba yun? Yung bagman daw niya? Si Madriaga? Si Madriaga. Oo nga pala, no? Meron siyang, finally, naglabas na siya ng denial dito sa mga akusasyon ni Ramil Madriaga. Ang sa akin lang, no? Parang napaka out of character, no? Ang tagal ng paghintay. Tagal, no? Tapos, lahat dininay niya. No? Ang problema, maraming picture. Pwede mo namang i-deny yung karamihan sa sinabi niya, pero mahirap mo naman totally i-deny na hindi mo kilala. No? Na wala kang kahit anong relasyon dito. Dahil may kaunting resibo eh. Kahit hindi to totoo lahat ng sinasabi niya, mahirap naman yung pag dinelay mo lahat na hindi mo kilala, wala kang relasyon, etc. Baka lalong maging suspicious yung host. No? Ako, hindi ako suspicious. Lalo yung guess, no? Tinitake ko na face value. Oo. Ako rin, naniniwala ako eh. Pati nga yung greeting niya pag Pasko eh, no? Ba't pag ganun lagi bumati, pang Muslim yung simula? Hindi, para i-emphasize niya na siya ay taga Mindanao. Ganun ba yun? Isa niya ang mga brother Muslim natin. No? Miski Pasko yung pinag-uusapan? Maski Pasko. At, buti nga, hindi Chinese eh. Okay. Hindi Mandarin yung kanyang greeting. Usually kasi, nagsasalita rin siya ng Mandarin. Medyo hindi lang grammatical, pero... Sana Mandarin niya next time para mas nakakatawa, no? Ito, basahin natin yung bahagi ng kanyang statement. Official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. Parang ano to, no? Certain Christian Esguerra o certain Ronald Llamas, no? Yung tayo pinapagpag lang, no? A certain political analyst, mga ganon. Correct, oo. Pero dito, pag ina-analyze natin yung kanyang pahayag, 4 paragraphs short lang ito. Parang ano siya, no? Yung parang malambot, yung para bang ayaw niya masyadong pitikin si Madriaga. For someone like her, na ang init lagi ng ulo supposedly. Di ba kung talagang hindi totoo yan, sasabog ka eh. Sinabi mo, papapatay mo yung presidente. Ito, kung talagang malito akusasyon na to, kulang na lang, murahin mo yan, di ba? Yun nga yung dalawang intriguing dyan eh. Una, hindi yan yung usual Sara Duterte. Baka ChatGPT yan. Baka ChatGPT.
Baka sinabihan siya, huwag ka masyadong, huwag ka masyadong assholic, sa ganyan-ganyan. I-chat GPT Ikalawa, na lang natin. ikalawa ay masyadong kahit very soft yung kanyang pagkakasagot, dinilay niya kahit anong relasyon dito kay Madriaga. Ang dami pictures no? Hindi naman lahat ng pictures na yun ay fake, no? Oo. May mga organisasyon na kasama siya o leader siya. Mahirap naman i-deny yun. Kaya pag dinenay mo lahat, lalong nagiging suspicious. Tsaka ito, yung part na ito, yung sabi niya, I have never spoken to him about anything at any time. So, never sila nag-usap. Paano kung may lumabas ng mga messages sa cellphone, di ba? Sabi ng abogado Madriaga, yung 3 cellphones, nandun daw lahat ng ebidensya. Baka Joel Villanueva siya. Wala akong kilala ng mga DPWH, wala akong kilala ng mga contractor. Kinabukasan, ayun. Oo. Tapos ito pa, sabi niya. Buti nila, nakakulong si Madriaga. Oo. Hindi niya hapon sa cellphone niya. Ito yung dulo, sabi niya, he's now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Kayo talaga kasi sinisira niya yung chances niya Lalo na ngayon, nagsabi na si John Vic, siya ay open. Diba? So, didikit na yan doon. Dahil may kandidato ang gobyerno, sira siya. Diba? Si John Vic na ba? Hindi, nagsabi si John Vic, siya. Very open siya sa 2028. Oo nga, pero hindi man natin first time natin madinig na siya mismo nagsabi na open. Pero medyo matagal na umuugo yung idea na yan, di ba? Labas na last Saturday sa 4 alas. Mukhang na-boost yung kanyang confidence. Ganun ba? Pero may isang host doon, salbahe. Sabi niya, ang wish ko sa Pasko, isang tunay na anti-political dynasty. Napatago si John Vic Aray! Naku po! Sabi niya, mass extinction. Oo, medyo medyo nawala siya sa screen Pero meron siyang pasabog kay Harry Roque doon, grabe. Oo, di ba? Masyado namang dinaw ng gusto. Sa bagay, hindi naman necessary dinaw. Hindi ako naniniwala kasi ang tingin ko kay ex-human rights lawyer Harry Roque talagang he's the guy, he's the man. Ganun ang tingin sa kanya TNL, di ba? Alpha male. No, alpha. Alpha lang. Kaya nagulat ako sa pasabog ni Secretary John Vic Akala ko chat GPT o AI yun, totoo pala Nalaska ko kasi siya Sabi ko, di ba paborito kang gupitan yan? Nilugupitan siya. Paano ba na-trigger yun? Ba't niya biglang binanggit yun? Hindi, sabi ko kasi na paborito siyang gupitan. Gupitan ni Harry. Kaya, ayun, napakwento tuloy siya. Kailangan niyang patunayan na magkaiba sila. Gupitan? Anong gupitan? Sorry, hindi ko na-gets. Ginugupitan siya ni Harry madalas dati. Si Harry Roque marunong maggupit? Ginugupitan siya. Talagang type na type siyang gupitan. No? Hindi ko sinasabing type siya. Sinasabi ko type ng gupitan. So, kailangan medyo humina yung signal. Ulitin ko lang, baka maridinig ko. So, type na type ni Harry Roque, si John Vic Remulla. Naggupitan. Okay, naggupitan. Okay. Sige. Naggupitan. Hindi siya type na type. Type na type siyang gupitan. Magkaiba yun Gets mo? Hindi ko masyadong gets Nadinig ko lang kasi, type na type. Type na type siyang gupitan kesa dun sa type siya. Type siyang gupitan. Yun nga. Pero hindi ko na-realize marunong pala magkulot. Maggupit si Harry Roque. Hindi, para sa mga type niyang gupitan. Ikaw ba, Sen? Magpapagupit ka ba kay Harry Roque? Hindi. Di ka naman type nun gupitan. Sigurado. Subukan niya akong gupitan, bulpihin ko siya. Pero ito, seryoso. Alam ba, Sen Edu? Isa nagugupit sa amin ni Sec John Vic. Talaga?
Isa ano. Bruno? Sa Bruno? Okay. Hindi, ang pangalan niya Abel Pineda. Ano yan? Siguro 15 years na nagugupit sa akin yan. Apparently, sa kanya mas matagal pa. Talaga mga Nepo baby May talaga Ganun kami, Nepo eh. Ako Bruno lang sa SM North. Wala akong talagang ingit ako sa inyo. Bakit? Wala naman masyadong gugupitin sa akin. Kaya hindi ko kinakita ng Di Nepo. ba nag-episode tayo dati, ginugupitan ka? Sen? Nag-episode tayo dati, ginugupitan ka sa Malabon. 1 oras na, kinabahan na yung mga nanonood eh. Uy. Parang hirap na hirap yung barbero. No? Parang wala ka nakikitang buhok na nagugupit eh. Ito nga pala, speaking of Christmas, no, meron makabagbag damdamin na balita diyan po sa Dahig, no, sa ICC. Hindi raw pinayagan ng Christmas visit, holiday visit dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako naman talagang nadudurog ang puso ko para sa kanya. Pero tigilan na po natin yung pagdadrama dahil mas nakakadurog po ng puso yung po mga nawalan ng kaanak dito po sa kanyang madugong drug war. Dito dahil po sa berdugong Duterte administration. Doon po tayo maawa. At least si Rodrigo Duterte, buhay na buhay, binibigyan po ng due process para po harapin yung bintang sa kanya. Nasa tamang wisyo. Samantala yung mga biktima ng kanyang drug war, biglang pinagpapatay dahil lang sinabi, hindi, addict yan hindi, dahil trip ko yan hindi, dahil ano yan, dapat patayin yan, di ba? So hindi po binigyan ng due process. At ito mga to, yung mga kaanak nila, habang buhay na po nilang hindi makakasama yung kanilang mga mahal sa buhay. Yun lang po. At itong mga pamilya, itong mga libo-libong biktima ng Tokhang na pinatay extrajudicially, ay hanggang ngayon, malungkot yung kanilang mga Pasko dahil mamimiss nila yung kanilang mga kamag-anak na hanggang ngayon ay wala pa rin hustisya. Pero kahit pa paano, dahil ang krimen mo ay crimes against humanity, tingin ko maliit na bagay na wala kang Christmas visit, di ba? Maliit na bagay yun. Parang itong mga DPWH na nakakulong ngayon sa Senado. Humihingi ng Christmas furlough, no? Imagine mo, no? Hihingi ng furlough na kakasuhan na sila, hindi na bumalik yan. Correct. No? Buti nga hindi pinayagan Buti nila, hindi pinayagan, di ba? Buti na lang ay may final decision na yung Supreme Court tungkol dito kay Kian De Los Santos. Yes. A clear message, a clear Christmas gift, no, na sa bansa na merong kahit papaano may kaunti pa rin hustisya. At kahit papaano, sana ay seryosohin pa yung libo-libong kaso. Lalong-lalo na itong kaso sa ICC. Correct. Senator, dagdag ko lang kasi ginagamit ang pong propaganda yan ng mga DDS Sinasabi, bakit nyo lilitisin sa ICC yung Pangulo? Gumagana yung justice system dito Hello? Ilan lang po si Kian yung kaso niya dito po sa libo-libong pinagpapatay. At sa tingin nyo kung dito lilitisin si Duterte, kung saan napakatindi ng kanyang impluensya, makakamit ng mga biktima yung hustisya. Kaya, yes, kailangan natin ipagdiwang yung decision ng Supreme Court in relation kay Kian, no? At sana maging simula ito doon sa napakarami pa na walang hustisya. Kaya kung may nagreklamo na napakawawa naman ni ex-President Digong sa ICC dahil wala siyang dalaw. Isipin nyo naman yung serial killing na nangyari in their thousands. No? Halos tumatapat doon sa casualty sa Gaza. Diba? Halos tumatapat doon sa casualty sa Gaza. Tapos malulungkot kayo dahil hindi siya pwedeng dalawin sa Pasko. No? Unang-una sa Netherlands, ang Pasko nila December 5. No? hindi 25. No? Iba yung Pasko sa Netherlands. Okay. Sige, Senator. Medyo violet na ako Magandang gabi. Magandang gabi. Papadala ko sa iyo Yung ipapadala ko sa iyo, tapos papadala mo kay Shelo, tapos papadala sa akin. Tatanungin ni Shelo si Attorney Dan, tapos mag-uusap sila uli ni Shelo,
Tapos magpa-podcast si Shelo. Tapos mag-iimbita siya ng guest, no? Tapos yung guest niya i-discuss yung budget. Tapos pwede niya ulit ibalik kay Attorney Dan, no? Tapos pag-uusapan nila ulit. Attorney Dan. Haba ng proseso. Para tumagal ka pa dyan. Baka haba nun ah. Ano gusto mo lang kasi umalis sa lamig eh. Kaya tagalan ko lang. Nanginginig na ako. O sige na, babad na. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Rodolfo Chua, Ron Gerard Amaso Palcoto, nandyan rin si John Ameth Gumban, John Tumali Agunyas, Dolfo Basa Ilaw, Michael Hamiling, nandyan rin si John Shiha Mulet, Eye in the Sky, Elmer Pinaranda, Feli Lopez, Renz Dulens, nandyan rin si Ibrahim Sulaiman Sotero, Luisito Niado, Apple Nash, Myra Soriano, and hi to Emmy Castro Mapalad. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming mapagkalingang Diyos, salamat po sa bagong araw at sa iyong patuloy na paggabay sa aming bayan. Inihahabilin po namin sa iyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo siya sa lahat ng panganib. Bigyan ng malinaw na isip, matatag na loob, at pusong laging nakatuon sa katotohanan at kapakanan ng sambayanan. Naway manatili ang kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa sa aming bayan. Ito po ang aming panalangin, buong tiwala at pasasalamat. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never ceases.